Hapon po sa ating lahat. At yun, welcome Hello po po. sa ating gawain. Pero bago natin umpisa niyo, siyempre magpapakita. So, Kusya po yun. Ako po si Kuya Enyo. Ako po si Ate Ibang. My name is Ram. Welcome sa... TGIF. So, yun, bago natin umpisahan, siyempre, mananalangin po muna tayo. So, let us bow down our heads and let us pray. Thank you po, Lord, sa araw na to, Lord. Salamat po, Lord, sa opportunity na to, Lord, na muli po, Lord, tayo. Nagkaroon kami ng opportunity para makapag-usap at ma-share yung mga insights namin about dito sa topic. Gagawin niyo po kami, Lord, kung ano po ilalabas sa amin labi, Lord, ay sa iyong pagwalatian, Lord. Salamat po sa lahat, Lord, is our very Lord, is sweet. Ayan, sa mga oras na to, I invite everyone to participate as we sing this song. Tunay nga na as we sing this song, let this be the song of worship, of praise, and of adoration para sa ating Ama. Hallelujah, Lord. This is for you, Jesus. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Yes, Lord. Hallelujah, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame,
aming papuri, ang aming pagsamba sa iyong pangalan. This is the song of worship para lang sa iyo. We love you, Jesus. In the mighty name of Jesus, amen. Alright, ayan. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon sa aking mga kasama. And syempre sa mga nanonood dyan. Muli, nandito na naman po tayo sa ating segment na Spill the Tea. Yan, kung saan tayo po ay magtatawanan, magtatanungan, at magtatalakayan ng mga latest news and issues ng kabataan. At syempre, dahil Marso na naman panibagong month, and syempre, panibagong topic din yung ating mapag-uusapan. Kung yung nakaraan na pag-usapan natin, kung paano natin ipapakita yung pagmamahal sa ating church. Ayan. Ngayon naman, paano natin mas pagtitibayin. Oh, sabing gano'n. Ayan. So, our topic for this month, yan, pinamagatang strong when united, weak when divided. Oh, panis, parang ano, no? Parang mala pelikula. Panis. Ayan. So, yung title na ito, ayan, yung ating mapag-uusapan is something na kailangan din natin pagtuunan ng pansin. Siyempre, para may maayos tayong church, siyempre, yung mga miyembro dapat maayos din. Parang ganun. So, sabi dito, sa Ephesians 4:1-3, para umpisahan lang po yung ating pag-uusapan. Bale, dito po iikot yung ating topic, yung talakayan, no, sa mga susunod na Fridays. Dito rin siya iikot. Yan, sabi rito, Ephesians 4:1-3. Verse 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another with love. Verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ayan. So, yung keyword doon, no, yung nakita natin is about unity. So, parang doon yung part na mapag-uusapan natin. Dahil paano nga natin paano nga natin mapagtitibay yung ating church. Ayan. Hindi, pre, hindi, yung unity na napag-iusapan, hindi political, parang ganon, di ba? Ikaw naman, pre, tapos na tayo doon. Ayan. Okay, for our first topic, ayan. So, syempre, bago tayo pumunta doon sa part na pagkakaisa, ayan. Magsisimula muna sa ating mga sarili. Ayan. Diba? So, kasi may mga ibang tao, maari kung kaya't hindi sila kung maari kung hindi sila ang hirap pala mag-Tagalog. Yung maari sila ay kumbaga sa sarili nila, they think hindi sila dapat parang karapat dapat or less yung tingin nila sa sarili nila. Kung kaya't hindi sila makasama or makarelate, parang ganun ba? Doon sa pangitain, parang ganun. Yung, di ba, meron tayong pangitain, may binigay ang Lord sa atin. So, since yun din naman yung sa mga preachings na every Sunday, no, na madalas na nababanggit yan, yung ating vision. Ayan. So, sige, umpisa na natin ang tanungan, no, sa araw, sa hapong ito. So, first is, what does together we stand, divided we fall mean to you? Kuya Ram. Yan. Para sa akin, napaka-obvious naman na ako na yung meaning. Yung together we stand, divided. Hindi kasi,
Isa pwede nating sabihin nating illustration, napakadami. Walis tingting, Paano yung uling, walis tingting? di ba? Kasi yung walis tingting, di ba napakahirap magwalis ng isang pirasong tingting lang. Oo naman, napakatagal. I mean, kaya mo magwalis Ba't pero ka di ka naman nagwalis na? makakatapos. Di ba? Ba't mo Yun tinry, nga eh. pre? I mean, illustration, di ba? Kasi Okay. kung mas marami kayo, di ba, kung mas sama-sama kayo, mas matatag kayo. Mas okay, mas may foundation, mas may tibay. Yes, Compare yes. sa hiwa-hiwalay kayo, di ba? Kasi pag hiwa-hiwalay kayo lagi, may kanya-kanya kayong agenda, may kanya-kanya kayong palakad, mas mataas yung chance na babagsak kayo or mag-fail kayo. Yan. Kaya nga sabi, di ba, walang tao na parang no man is an island. May mga O, di ba? gas-gas na, di ba? Pero totoo yun kasi hindi habang buhay kakayanin mo mag-isa. Kaya rin tayo binigyan ng Diyos. Kaya nga gumawa si Lord, hindi lang si Adan, di ba? Ginawa niya rin si Eva kasi alam ni Lord na hindi kakayanin ni Adan or ng isang tao lang. Okay, so ayun yung para sa akin, yun yung pinaka-meaning ng question na yun. Together we stand, divided we fall. So, importante. Kaya, pasok na pasok talaga dito yung word na unity. Para sa akin, di ba? Unity. Di ba? So, mas magandang sama-sama kaysa iwa-hiwalay. Yun. Okay, yeah. Thank you, Kuya Ram, sa inyong sagot. Sa walis tingting. I think, umiyak pa ako. I think na-gets nyo naman yun, yung sa walis tingting, di ba? Yung, kahit nga yung papel din. Yung papel, mapupunit mo siya yung isang page ng paper, di ba? Pero pag ang tawag doon yung pag sa bond paper, yung parang gano'n. Basta yun, yung patong-patong na bond paper, may hirap siyang, di ba, punitin. Kasi nga, sama-sama. So, parang gano'n siya. Sige, ikaw, Kuya, Prince. Tawa-tawa. Akin siguro parang together we stand, divided we fall. Parang rin siya, dapat, hindi naman dapat same kayo ng thought, pero dapat may unity. May unity. Hindi, I mean parang imposible naman na magkakaparehas lahat tayo ng mindset or mga gusto, ganun. Pero parang at the end of the day, parang as a church dapat piliin natin yung mas makakabuti sa atin. So ayun yung nagpapastand sa isang church. Parang ang galing nga no, kasi Ang ganda. kahit magkakaiba tayo ng attitude, no, ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng nakasanayan, no, yung pagpapalaki sa atin. Ganyan. Pag nasa loob tayo ng church, iisa lang tayo ng layunin, di ba? Siyempre, yung mabigyan papuri ating Panginoon. Okay. Ayan. So baka may gusto pa idagdag doon sa first question. Okay, sige. Para punta na tayo doon sa second question natin. Ayan. Ito naman, what does fall for each other mean? Ayan. Hindi yung hindi yung fall na romantic something ganyan. meron. Ikaw si Kuya Ram daw. Hindi kasi Actually, Kuya Ram. parang Go, Kuya Ram. normal to lalo sa course ko. Itong tanong na to. Yung, bipiyak din tuloy ako. Fall for each other, di ba? Kasi sa criminology or sa military, napakahalaga ng tinatawag na body-body system. So parang ganito kasi yung tinutukoy niyan. Na, tawag dito, kunyari, sa amin pa lang, hindi ka pwedeng magsi-CR na ikaw lang mag-isa. Dapat may kasama ka. So parang ang meaning netong question na to is hindi pwedeng yung isa lang yung nasa downside. Kunyari, may problem si ganito. So mas maganda na may kasama din siya. Di ba? Sasamahan natin siya sa time na nasa downside siya. So ganun yung para sa akin, yung pinaka-meaning ng fall. Ano yun? Fall for each other. So kung nangangailangan ng tulong yung isa or namamroblema yung isa, is hindi natin siya iiwan sa problema na yon, di ba? Sasamahan natin siya doon hanggang sa masama na natin siya doon sa
mas sa wala nang or na ease yung problem na meron siya. So kaya sobrang common ay parang sobrang sakto lang siya dun sa course ko kasi ayun nga yung turo sa amin na may malinong isa, malinong lahat, di ba? So mas maganda kasing rin yun mindset kasi bukod sa yun, parang pang-alis selfishness sa tao kasi hindi mo na iniisip yung sarili mo lang eh. May isip mo yung iba mo ring kasama. Kunyari, paano kung kanto yung ginawa mo, di ba? Hindi na lang ikaw maapektuhan. Naalala ko din yung consequence, kunyari, sa ROTC, pag may natutulog, kunyari, nahuli ka natutulog, hindi ikaw yung paparusahan. Ang paparusahan yung katabi mo sa kaliwat Mga kasama. kanan. So, di ba, parang nakakahiya. Ganun siya. Ganun talaga no? Hindi Pag ikaw yung military. mapapahamak sa mga gagawin mong kalokohan or pagkakamali mo. Mapapahamak yung kasama mo. Mm. So, parang ganun, parang maganda rin siyang mindset. So, pag na bumagsak yung kasamahan natin, is samahan natin siya doon sa I mean, hindi naman pati ikaw magpapabagsak din, di ba? Kumbaga sasamahan natin siya, tutulungan natin siya. Kumbaga hindi natin siya iiwan, di ba? Ganyan. So, ayun lang. Okay. Maganda ring perspective. Ayan. Ikaw, Ate CJ. Naalala ko yung preaching before na last year yata yun. Yung magkakasama tayo sa triumph, magkakasama rin tayo sa trials. Triumph and trials. So, tulad lang din na sinabi ni Kuya Ram, kung meron tayong victory sa buhay, meron tayong isa't isa para magdiwang. Pero ang kainaman sa family natin dito sa church, hindi tayo iniiwan kapag may problema. So, ayun, parang ganun lang din yung pagkakaintindi. Okay. Ayan. Thank you, Ate CJ. Ayan. So siguro para sa akin, yung state na fall for each other, more on reminder siya na pag ikaw ay nahulog, may tao na pwedeng tumulong sa'yo at the end. Yung parang, for me, reminder siya na you're not alone. Kasi at the end of the day, you have people na pwede mong, hindi ko tama yung term, pero parang pwede mong mahulugan na sila mismo yung parang tawag dito, yung magsisave sa'yo dun sa impact ng fall para hindi ka ganun ka-devastated. At the end of the day, sila rin yung tutulong sa'yo step by step na maging dahan-dahan maging better and maging stronger din in the future. Parang yun lang naman yung akin. Kasi, ewan ko yung nabanggit ko, yung sa school kahapon na bago yung schedule ko. So parang, syempre, hindi naman lahat ng tao gusto yung mga sudden changes. So, habang kinakausap ako ng teacher ko, nag-breakdown lang naman ako sa kanya. So, parang, syempre, parang frustrated kasi may changes. Pero, pagdating ko dun sa mga kaibigan ko, sa mga klase ko, syempre, ako yung tipo ng tao na ayoko naman ng, iiyak ako sa harapan nila. So, syempre, lang ako dun sa gilid, yung pasad girl lang ako dun sa gilid. Tapos, dahan-dahan tumutuloy yung luha ko dun sa side. Tapos, syempre, yung mga friends ko, kilala nila ako as yung jolly, optimistic na tao. Kaya nagtaka sila bakit ako nakatalokbong dun sa gilid. Dun sa gilid ng hallway. Parang napakaganda lang nung friendship namin na yun kasi the moment na napansin lang may mali sa akin, hindi nila ako iniwan. Tapos parang kinomfort nila ako pero at the end of pero along in the middle, bigla nila ako chinika. And low-key medyo maritas ako. So, na-divert yung low-key lang. Alam ko live stream to, pero low-key lang yan. Parang dinaan nila ako sa chika na eventually parang sabi ko, sige na, hindi na ako focus doon. Nangyari na yung nangyari. And nandito naman yung friends ko, sige, ano yung chika? Parang gano'n. So, parang yun yung akin na parang, it's a reality na at the end of the day, you have people beside you that who will help you to stand up again. So, ganun. Ayan, thank you po sa ating mga sa mga sumagot na ate at kuya natin. Ayan. Ang ganda lang isipin nung pagkaka-design ng Panginoon sa isang church. Ayan, iba't iba man ang pinanggalingan, no. Kahit nga yung mga disciples ng Panginoon, di ba? Iba-iba rin sila ng ugali, iba-iba rin ng kahinaan, ganyan, pero in the end nagamit sila ng Panginoon. And the same as today, no? Sa church natin, no, iba't iba man tayo ng weaknesses. Ayan, walang nang-judge, 'di ba?
sa atin. Nagtutulungan tayo. So, yun naman ang importante doon. At yun ang gusto ng ating Panginoon. Okay, ito naman. Next question. Ito naman, bilang kasama tayo sa youth, no, youth ministry. Ayan. As a youth, ayan, what are the things you should contribute to maintain yung unity sa church? Ano daw ang ma-contribute natin? Sino bang mauuna? Si Kuya Prince daw kasi Sige. minamata mo naman pre. Siguro sa akin, ayun nga, parang deeper understanding. Sa about isa. Kasi parang, ayun, di naman kasi maiiwasan, di ba? Sa church, kahit sa bahay lang natin, di ba, may mga conflict na nangyayari. So, yung magkaroon ka ng deeper na understanding or patience, parang malaking bagay yon para hindi ma-break yung unity nyo as a church, parang gano'n. So ayun, parang yung deeper understanding, sobrang laking bagay. No. 10 Okay, sige. Sinong gusto pa? Ayan, si Ate CJ daw po. Sa akin, naalala ko yung, lagi ako may quotation, no? Naalala ko yung conversation namin ni Ate Git kagabi, nagtatawanan kami. Kasi yung school namin before, sa Hope, meron chapel service doon, required yung mga students na umaten. Tapos sabi niya, natatawa daw siya kasi merong chant na sinasabi yung pastor. Ang naririnig niya, attitude check. Tapos sumisigaw yung mga estudyante, praise the Lord. Gaganon lang siya. Later on, na-realize na yung attitude check, ibig sabihin nun, attitude check. At saka na-realize niya lang yun, tapos wala na kami sa Hope. Tsaka niya lang attitude check. Yun. Attitude check, okay. Shout out sa Ate Gay. Naalala ko lang. Siguro isa yun sa mga contribute natin. Bilang attitude check. Mag-attitude check tayo, tapos praise the Lord. Diba? Kasi minsan talaga yung attitude natin yung nakakabasag talaga sa commitment natin sa church, yung unity na meron tayo. Pag may isang may toyo dyan, minsan nakaka-apekto yun. Minsan maganda yun, no? Pag tinatoyo yung isa, ay, attitude check. Attitude check. Naalala ko lang yung conversation na yun. Tapos siguro isa pa, naalala ko din yung experience ko sa camp nung first time, isang beses lang naman ako naging protege, di ba? nung time na, oo, di ba? So, doon ko na-realize na yung staff pala kapag camp, meron palang mga, di ba, behind the scenes na nangyayari, hindi pala alam na meron palang possible na issues, may drama pala sa likod ng camp, di alam ng mga camper na, yung mga camper nagrereklamo lang kasi aga nila natutulog, di nila usual yon. Bakit may ganito-ganyan mga cheer. Di nila alam yung mga staff may kanya-kanyang quarrels din. Dito ko napatunayan yun na yung unity tsaka yung we stand for each other. Kasi dami ko nakitang mga drama doon. Yung isang ini-issue na si ganito, bubulungan na patungkol kay ganito, ganyan. Merong isang person na medyo hindi naiintindihan ng bawat isa. And syempre, normal naman yun. Although hindi siya dapat magandang defense na innate natin yung parang pinag-uusapan si ganitong person. Ako noon, ang ginawa ko, ayoko nang babackstab ng friend eh. Nung kinausap ako ng tao, tapos siya naman yung nag-confront sa akin, feeling ko talaga pinag-uusapan ninyo. Sinabi ko sa kanya yung kailangan niyang baguhin or yung mga blind spots ng isang tao. Kasi tayong lahat naman may blind spots yan eh. Meron tayong mga dinideny natin sa sarili nating attitude or behaviors na dapat accountable tayo sa isa't isa. So, sa tingin ko, instead na chismis, na patunayan ng church natin na nakakasira talaga yung mga chismis na yan, nakakasira talaga yun. Diba? Ang pang-counter talaga dun is yung pagiging accountable sa isa't isa. Kapag bumagsak yung isa, accountable ka dun. Yun yung attitude dapat. Ayun. Okay, sige. Maraming salamat, Ate CJ. Marinig naman natin si Kuya Ram. Ikaw, Ram. Bilang isang criminology student. Criminology? Hindi, relate, talaga, kayang i-relate sa course ko yung Okay, sige. topic nating unity. Kasi sobrang importante sa
military ng unity. Yan. So, isa siguro sa mako-contribute ko bilang isang youth is yung being a follower, good follower. Or yung pinaka-right term is yung submission. Yan. Kasi kung walang submit sa inyo sa isa't isa, di ba? Hindi magkakaroon ng unity. Yan, di ba? So, ayun, ganun yung tinuturo sa amin ngayon na sumunod. Meron yung aming chant na SSS. Hindi. Kala ko Ang attitude check tawag din doon eh. is SSS. Yan. Sumunod, sumunod, sumunod. Yun lang yun. Sumunod. Di ba? Ano yun? S3. Ano ba yun? Meron pa isa, MMM. Ano naman Makiramdam, MMM? makinig. MMMM? Nalimutan ko isang M. Basta yun. Ayun yung isa sa mga rules sa military. MIMM. So, sobrang importante nung sumunod. So, Siyempre. para sa akin bilang isang kabataan, makakontribute ko sa church para sa unity ay sumunod. Yan, to follow. And siguro tsaka ka na lang ano tawag dito? Yung mag-question pag alam mo nang hindi tama. So, ganun din naman sabi sa amin. Hanggat di mo nakikitang parang hindi siya ka-question. Hindi wala kang karapatang questionin yung kung sino yung nag-utos sa'yo or yung pamamalakad. So, hanggat wala ka nakikitang mali, dapat sumunod ka lang. So, ganun din para sa akin. Susunod lang ako ayun yung ma-contribute ko. Sumunod pagsunod. bilang kabataan. Obedience. Tama naman yun. Kasi ma-apply yan sa bahay, ma-apply sa school, di ba? So, pag sa bahay, hindi ka sumusunod. Ikaw naman, Ate Bibam. So, sa bahay, pag hindi ka sumusunod. Ayan, siguro sa akin, wala. I need your help here. Pero parang meron sa psychology yun, yung dito, parang siya experiment na in a room full of crowded people, if may isang taong kailangan ng tulong, most likely, kahit sobrang daming tao, mas konti yung tao na pwedeng tumulong sa kanya. Parang yan. Para kasi yung idea nun is yung thinking ng mga tao is, may iba namang gagawa eh. Or, baka may mas ibang gustong tumulong. Parang gano'n. So, yun yung siguro parang attitude check din. Na meron, parang personally yung sinisira ako sa akin. Na parang hopefully tayo din hindi natin ina-apply. Na parang idea na yung church kailangan ng tulong, ang idea natin, marami naman pwedeng tumulong. Yung gano'n. Kasi, doon naiintindihan natin na may mga times na parang yung schedule natin, hindi nag-work, ganyan. Pero minsan kasi yung mga reasons na yun, nagstay na lang siya as reasons. Tapos, hanggang sa moment na naramdaman mo na talaga na hindi ka na tinatap ni Lord eh. Natutulak ka na, ganun eh. Just para mapush ka niya para to do yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Pero ikaw mismo pa, yung schedule ko kasi talaga, hindi talaga. Parang ganun. Tapos yung idea palagi na, Lord, meron naman pwedeng sumalo. Kailangan ng taong pupunta sa Cavite. Meron naman dyan mas willing, tsaka yung mas free yung schedule, Lord. Wag niyo po, yung parang ka pa eh, Lord, wag niyo ko yung pressure, merong iba dyan. Ganon. So parang din siguro personally yung gusto kong basagin sa akin na attitude. Pero I hope na hindi tayo sa ating church, onti lang yung ganon. And sana dumating sa point na walang ganun. Para every time na tayo ay itatap ng ating Panginoon to do something na parte sa ikakalugod ng kanyang kaharian, ay hindi tayo lahat na merong iba dyan, Lord. Don't you worry, may ibang tatayo dyan. So, yun. Okay. Thank you, Ate Bibam sa iyong honest, sabing gano'n. Ako naman, bilang architecture student, ang lagay criminology lang. Yan. Bilang architecture student, yan. Kasi di ba ang church, bakit ba may church? Ang foundation natin is si Jesus Christ. Di ba? Nailusot no?
Si Jesus Christ, ayan. If yung eyes natin nakatingin sa... Uy. Kung yung eyes natin nakatingin nga doon sa... Parang ito na-preach to nung nakaraan eh. Hindi ko alam kung linggo or nung Wednesday. Ay, linggo to kasi every Wednesday Matthew ang ang pinag-uusapan natin. So, 'yon. Parang if titingin ka lang sa mga taong nasa church din, like for example, ay yung song leader sintonado naman, parang ganun. Ay, ayoko nung nagpe-preach kasi sobra ako nasasaktan. Yung sobra ako natatamaan dun sa mga sinasabi niya. Gusto ko yung yung positive, mga ganun lang, di ba? Ay, yung katabi ko, hindi naman ako binabati. Parang ganyan. Di ba? O, sige, o yung katabi ko, hindi naliligo. Pero alam ko naman, wala naman pong hindi naliligo sa atin. Imposible naman po yun. Ay, si Ram umaamin na po. So anyways, ganun. Kung iisipin, kung yun yung palagi natin titignan, no? Or parang yung mga kapintasan. Kasi di ba wala namang perfect na church, no, na nagkaroon. Parang ganun ba? Kahit yung mga malalaking church may mga rin sila, may mga flaws din sila. So, kung ganun palagi ang titignan ng isang believer tayo, no, hindi tayo lalago. Parang ganun. So, if we fix our eyes kay Jesus, no, lahat tayo, reminder din sa atin, no, sa akin. Ayan, if we fix our eyes sa ating Panginoon, dumating man yung, sabihin natin, yung mapagod tayo, ganun, or yung nandun tayo sa laylayan na ng faith na meron tayo na minsan na ko-compromise din natin. Ganyan. Kasi 'di ba, hindi naman every time perfecto tayo, parang ganoon. Or nagagawa natin yung ginagampanan natin as church. Ganyan. Hindi tayo mafo-fall. Parang ganoon. So we have each other. Yan, may mga nalalapitan tayo na pagsasabihan, yung mga pastor natin, yung mga kaibigan natin, no, na pagsasabihan natin ng problems. So, yun lamang, no, fix our eyes sa ating Panginoon at wag lang tayong puminto, parang gano'n. So, yun lamang po. At meron pa tayong last question. Kala nyo ha? Yun na. Ayan. So, yung last question po natin is, ito maganda rin. Do you experience division? How do you handle this? How do you cope up? Hindi division na mata. In division, oo. Maaring sa math. Division equals to separation. Meron ka bang naranasan na gano'n? Ikaw ba? Ikaw, Ram. Sige. As a criminology. Hindi na as a criminology. As myself. Umbira, no? Kala ko sasagot na. Mag-iisip pa daw. Sige, bigyan natin time si Kuya Ram. So, sino mong gusto mo naman na? Ayan. Si Kuya, ano mo na, Prince? Oo nga division, parang, ayun nga, yung time na di ba? Yung, parang more than a year akong nawala sa church. Oo. Division yun, di ba? Pwede sarili kasi mo. na-separate ako. Pag-uusapan natin, starting on ourselves. Tapos, ayun, go ahead. Na-experience ko siya. Ayun po. Yun lang. Paano ko na-cope up? Parang, ayun nga, parang may nag-ano naman sila, nag-reach out naman sila. Hindi ko lang talaga sinisin. Pero ayun nga, parang nung time na parang, Alam mo si ma'am na yung nag-reach out. Ang hirap hindi isin eh. Tapos basta may mga pangyayari na parang feeling ko corner na ako, yun na.
So, ayun. Nangyari na nga. Tapos yung, ayun nga, di ba, yung Holy Trip namin sinasabi. Yung dapat sila pupunta doon sa amin. Tapos ako na lang yung pumunta dito sa church. So, ayun, parang yung na-realize ko doon, parang, ayun nga, mahirap. Kahit gustong-gusto kong humiwalay nun sa church, parang ayun parang bumabalik ka pa rin parang ayun, namimiss mo pa rin yung mga bagay-bagay. Mismo kami, pre. Pre. Tapos, ayun na-realize ko rin na parang, ayun nga, hindi nga, no man is an island nga, naman. And tama yun. And, ayun, parang, naalala ko lang yung kung saan ko nabasa yun, parang, merong, parang, pangalan niya, si Victor Franklin. Ay, si Victor! Pre. Si Victor! Ganon kami noon dati. Ganun na. Division. So, yun nga, pre, si Victor Franklin. Parang meron siyang, parang yung war na World War II. World War II. War. Ayun, parang meron tumawag sa kanya na babae. Tapos parang may suicidal thoughts siya. Ganun. Tapos, si Victor Franklin, parang siya, psychologist ata siya. Ayun na, meron na. Psychologist. So parang ayun nga, 'di ba? Yung mga suicidal thoughts sinasabi ng babae sa kanya. So parang yung ginawa lang ni Victor Franklin doon, nakinig lang siya doon sa babae. Tapos ayun nga, eventually hindi ginawa ng babae yung balak niyang gawin. Tapos ayun na, later on parang tinanong yung babae kung paano niya na-surpass yung ganong thoughts, or basta tinanong siya, in-interview siguro siya, di ko alam So parang sinabi lang niya doon meron lang nakinig sa akin. Parang ganun. Simple lang, di ba? Sobrang simple. Pero kung about sa unity, sobrang siguro applicable din siya about unity. Especially dun sa time na feeling natin iba-iba yung pinaniniwalaan natin. Parang nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. So, importante yung makinig. Yung makinig at You listen. Understanding. Listen. Yan lang. Yan lang para sa akin. Okay, thank you, Kuya Prince. Naglo-loading pa eh. Ayan. So, sige. Ikaw. Gility. Yan, yung division siguro na na-experience ko is yung division sa, kasi parang gasgas ko na example yung church eh. Siguro yung family naman. Di ba kasi nagka-division yung family namin. Yung side nila Pastor Charles, tapos yung side namin. Parang ganun. Tapos, and then there's the Rodenas na nag-midman. Actually, parang hindi naman division in terms na una, syempre umalis sila sa church. I mean, before, nasa isang organization lang kami. Tapos, kasama sa division yung may kanya-kanyang sentiments na hindi nagkatugma. Merong tampuhan si ganito, ganyan. May issues si ganito. Hindi na para i-discuss kung ano yung mga issues na yun. Pero yun yung naging, kumbaga, hold ng kaaway para magka-hold yung family namin. For a long time. Akala ko na parang mga isang taon lang magkakaayos na kasi nangyari na yun before eh. Parang isip ko, alam ko na ito nangyari na to before eh. Parang isip ko na, din. nangyari na to before, malis na sila sa church dati, babalik ko. Parang ang confident ko sa ganun before. Pero, iba pala yung yung delusion. Parang paniniwala ng bata na mabilis ang magkakaayos yan. Kesa doon sa reality kasi malalim yung mga sugat ng bawat isa. Ayun. So, dumating sa point na malaki yung division to the point na parang kaming magpipinsan, affected. Hindi naman dahil sa pinagsabihan kami ng parents na lumayo. Pero syempre nakikita mo yung nangyayari sa mga magulang namin. So parang kami, hindi namin din alam kung saan kami lulugar. Imagine, nasa isang bahay lang kami nila sa Cedric nun, pero
literal na nagka-division. Tagal namin, para kaming no one sa isa't isa. Parang bawal pumasok sa kanila. Oo, housemates, pero bawal kami pumasok. Parang hindi po kami pinagbawalan pero parang gano'n yung feels. Parang untouchable yung area nila na. Sila Bibang parang wala lang. Kami noon, nakakapasok lang ako doon kapag nandyan si Cedric. Ay, si Bibang. Parang wala kaming bonding ni Cedric. Ang tagal nun bago na nagkaroon ng resolution. Dumating yung dibu ko. Buti na lang nagdibu ako. Siguro talagang yun yung perfect timing ng Panginoon. Nagkaroon ng forgiveness. Yung issues from the past sinet aside, hindi na nagsisisihan, hindi na para ituro kung sino yung tama or Amen, ano, ina-acknowledge na lang talaga yung mas kailangan yung relationship nila bilang magkakapatid, tapos kami bilang mga magpipinsan, mga pamangkin sa amin. Mas nanaig yun kumpara sa dapat ako yung tama, dapat ako yung hindi ako mag-sorry kasi ako yung tama. Wala nang ganung issue. So ayun, ganun namin kinope, hindi na kami nagbabangayan naman. Ako yung tama, ako yung ganyan. Yun, ganun na lang. Ano ba yung question? Baka hindi ko nasasagot eh. How do you cope up? Matagal yun eh. Kasi nga nasira din yung relationship. Nagkaroon ng literal love division. Kunyari kami ni Cedric. May times na tatanungin kami ni Bibam na nag-uusap ba kayo? Hindi talaga. Kasi although nagtatry ako, kasi introvert kami parehas ni Cedric. So parang, uy, kamusta ka na? Okay. Tapos na yun. Small talks. Parang ang weird kasi diba? Nasa isang bahay lang kami. Tapos bumababa lang nun si Cedric kapag may kainan sa baba. Tapos pagkatapos niya kumain, akyat na agad siya. As in, walang tulong-tulong. Walang usap-usap. Talagang alis na talaga siya. Ngayon, kumbaga after na ilang taon na yun, nagkaayos sila. I mean, yung family, kumbaga nagkaroon ng resolution noong 2019. Naging close lang ulit kami ni Cedric dahil sa pandemic. Thank you kay Lord sa pandemic. Tapos may mga times na walang internet, dun kami nagkakausap. So, ayun, talagang si Lord lang din talaga yung reason bakit kami nagkaayos. Ang ganda rin ng dulot ng pandemic talaga. No? Kahit na ganun ang mangyari. Alright, sige, thank you Ate CJ. Ako naman, the experience, division, parang kagaya lang din ni Boss Prince, no, sa sarili. Yan, may times na yung parang ayoko munang yung tipong ayoko munang mag-ministry, parang ganun. Gusto ko muna magpahinga sa ministry. Lalo't nung pandemic din. Ayan, kasi syempre, marami akong oras na gawin yung mga mga bagay, iba't ibang bagay din na na gusto kong gawin. Tapos ayun, marami kang oras maglaro, ganyan, 'di ba? Maraming oras. Ito na pre. Maraming oras kang manood ng mga series, mga ganyan, 'di ba? So yun na yung time na talagang nawalan ako ng devotion, nawalan ako ng prayer time. Ayan. Yun? Parang lahat yata halos din ng leaders ng youth nun nakaranas ng ganun. So lahat talaga namatay yung apoy. Parang ganun. So pero ayun, maraming salamat pa rin naman sa Lord dahil 'di ba, nandito pa rin naman tayo. At hindi kami pinabayaan ng Lord. Nangihina pero syempre nagigain pa rin naman yung strength na nawala sa amin. And ang dahilan lang nun is yung relationship una sa ating Panginoon, syempre. Tsaka yung relationship bilang magkakaibigan, actually, parang pamilya na rin ng turingan, di ba, pag nasa church ka. So, ayun, yun talaga yung, kumbaga, naisip ng bawat isa siguro, no, kung kaya nakabalik, no, yung bawat isa. So, paano ko hinandle? May time nun, na parang humingi, parang kinausap ako ni Ma'am Millie. Ayan. So, humingi muna ako ng parang palugit, parang ganun, parang break. No? So, yun, minsan, okay lang din naman mag-break, pero wag yung sa mahabang panahon. Ayan. Ma-apply yan sa, siguro, sa kahit anong aspeto ng buhay natin. Sa church,
Ayan, syempre, alam naman natin na papagod tayo. Sa church, sa school, pwedeng sa trabaho rin. 'Di ba? No. Mag-break. Yung break, yung break naman sa work may limited lang naman. So, parang gano'n. Mag-break ka ng mga 1 month. Ewan ko na lang kung pagbalik mo, palitan ka na talaga. So, yun. Pag pagod, syempre mag-break lang naman tayo. Hindi naman masamang magpahinga. Pero babalik din naman. So, how do you cope up? Ano bang nun? How do you cope up? Again, binalikan ko lang kung paano ko minahal yung ministry ko. Yung pagda-drums ko, na-miss ko talaga yon lalo't nung pandemic. So, yun lang. Ikaw? Ikaw ba? Iniisip ko yung sasagot ko eh. Pero, feeling ko yung isasagot ko, yung nasa isip ko is a little too sensitive as of Okay. now para i-share. Pero, Okay siguro lang. parang kung dun sa division, honestly, wala akong problema. Yun. Doon sa epekto ng division sa mga nasa paligid. Paligid. Oo, doon ako may Oo. problema. Ibang Kasi, ano naman. ano siya eh, napakahirap. Napakahirap ng tanggapin ng heads on. Tapos parang yung idea, yung pakiramdam mo pa is wala kang magawa. Kasi parte ka lang doon sa makaka-receive nung epekto ng division. Pero siguro yun sa mga bagay na inaalala ko chewing. Hindi ko alam kung during or Chewing. sasabihin ko. Nguya. During nangyayari yun. Ah. Siguro yung unity namin magkakapatid Yun. or ng mga tao sa paligid namin. Parang it's a great example na rin talaga to yung maging stronger yung bond namin Oo. at ng mga tao sa paligid namin. Ayun, yun lang naman yun. Okay. Thank you, Ate Janela. Ikaw, baka may naisip ka pa. Ako din. Tagal na nun, pre, Sa akin siguro yung separation from my father. Oh, Pero lang naman siya. Although hindi siya naging okay lang. parang Pre, okay lang yun. Okay lang hindi, yan. actually Brad. hindi talaga ako nagtanim ng galit sa tatay ko. Basta parang kasi nung umalis siya parang parang wala pa Tita talaga ako Joyce. wala pa yung emotion ka na malungkot na may alis. So Oo. hindi ko pa gano'n naiintindihan. Pero ayun, thank you Lord kasi hindi naman dumating sa time na nagtanim ako ng galit. Although in answered prayer din naman na nabuo na ulit yung family No, namin. nakakasama niya na ulit, Oo. no? Kasi isa rin naman Praise sa the reason but siguro kinaya. Hindi ako nagtanim ng galit because of na rin yung pag-involve ko sa church kasi kahit papaano na na-educate ka, 'di ba? Parang na yung being maging forgiver, 'di ba? Pahina, pre, Ay, sorry. yung Pag- yung pag sorry. Nahihirapan na ako, pre. Sorry. Ayun yung yung pagiging Pagpaya- mapagpatawad, 'di ba? So thank you kay Lord. So, So nga po pala dahil sa... yung dalawang bugoys dito nag-share ng separation nila sa ministry. Siguro mag-share din ako kasi dumating din ako sa time na yun. Yung nauwi ako sa Bulacan. Oo. Hindi naman ako minom. May umaano doon, minom daw ako. Ng tubig. Tubig. Pwede. Soft Although, drinks. mas na-enjoy ko siguro yung company nung Sa mga Bulacan. friends ko sa Bulacan tsaka yung activities compare sa ministry ko na. Kasi nga, dahil parang sabi ko, parang na lang, online na lang kasi tayo nun dahil pandemic. Tapos doon, ang ginagawa namin, basketball, gumagala kami sa mga ilog-ilog. Nag-farm ka doon. Nag-farm din. Yeah, parang para sa akin, parang ang dami na rin ako reason para umattend sa ministry. Lagi ko reason nun, yung walang load. Pero bihira lang talaga ako magka-load that time. Hindi nga kasi naging reason ko siya, pero at the same time, parang reason din siya. Kasi nga, yung wifi namin doon parang limited. Yung may gig lang siya nauubusin. Pag naubos, wala na. Pandemic, mahirap yung sa pera. So, hindi ako agad-agad na kapag wala akong weekly na load. Pero nakatapos ako ng maraming series. Ayun pala Naubos na yung kapapanood.
Di ba? Pambihira. Natapos sa maraming anime. Di ba? Kasi pag na-refill na yung data, yun, mauubos na sa Okay. kakapanood. Tapos pag wala nang load, basketball naman. Oo. So yun, nagkaroon talaga ng separation sa church. Si Derek, galang. Nawala yung communication ko yan. So, Side comment si although ano Derek. naman kasi ako, kahit pa paano, hindi man ako katulad ni Prince, di nagsisin. Pre, magsalita ka. Nagbukas tuloy ng mic. Hindi, ako nagsisin ako, sumasagot din ako. Yan. Pero, nagre-reason nga lang ako. Yan. May reason. Pero sumasagot ako, men. Ayun na po mga kaibigan, may division na pong nangyayari. So, paano Joke ako lang po. nakalampas doon? Siyempre, sobrang talaga effort ng church. Yan, ng kapwa ko youth leader. Kasi, kung tutusin, hindi ko nabalik yung sarili ko sa sarili ko lang. Nag-effort talaga sila. Nung pag-uwi ko dito talaga sa Caloocan, nag-set sila ng ng parang get together. So, wala akong choice. Wala ako parang- nun no? wala ka nun, men eh. kaya talagang mapapabalik ka, ka ulit sa church. Kasi pinaghanda ka ng Oo, diba? pre. Nakakaya. So, ayun, hanggang sa dire-diretso na. Dire-diretso na hanggang sa nabalik na ulit ako sa ministry. So, yun, thank you kay Lord. Siyempre, thank you rin sa mga kapwa ko youth leader. Yan, na Amen, nag-effort, amen. nag-reach out. Diba? Praise the Lord. Palakpakan ng Ayun inyong mga sarili. Yan. So, ayun naman ang kagandahan na iisa ang ating kagustuhan, no? Siyempre, sabay-sabay tayong namumuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon, di ba? So, yun lamang ang gusto natin. Maging isa tayo dun sa sa pangitain natin, no? Lalo dun sa ating vision. Sige nga, recite mo nga yung vision natin. Reach the whole Philippines. Oh, time's up na. men. Time's up wala. na eh. Wala na. Sorry guys, Not time's up counted na po. Sorry. Hindi na nag-angat ng time's up eh. Wala na eh. Lagot ka kay Ma'am Melaine. Wala na. Lagot. Sorry po, hindi ko na Lagot ka kay Ma'am marirecite kasi Melaine. time's up Okay na. lang. I-recite ko sana eh. Wala eh. Nag-time's Sayang. up. Sorry. Kasi may discipline kami sa time. So, sorry guys. Next Friday na Sorry lang. guys. So, ayun po. Sumunod daw kasi. Next Friday, i-recite po namin yung lahat. Legit yung So, sumunod. maraming salamat po. Ang galing ni Derek eh. Pagkataas, time's up eh. Okay, so yan po. Maraming salamat po. Kidding aside, ayan, I hope. May natutunan po tayo at na-enjoy po natin. Kami po na-enjoy namin yung talakayan ngayong afternoon. Ayan, nagtatawanan. So yun, maraming salamat po and muli, tutukan niyo po yung next na pag-uusapan natin next Friday. Maraming salamat po. God bless everyone. Yan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pananalangin sa pag-close ng ating programa. So, yan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. So, ngayon po ay samahan nyo kami sa pananalangin. Yan. So, sige, let's pray. Lord, we thank you for this afternoon. Salamat sa natapos na discussion, Panginoon. Alam ko nag-enjoy yung bawat isa sa amin and ganoon din sa mga manonood. May mga panibago silang na-realize, Panginoon, or natutunan, Panginoon, sa pamamagitan ng topic na to about unity, Lord. Nawa, naging reminder siya, Panginoon, na hindi maganda yung may division, Panginoon, sa church. And hindi rin okay na may kanya-kanya kami, Panginoon. Mas panalangin namin, Lord, na sa pamamagitan ng gawain ito ay na-remind yung bawat isa at matuto kami, Panginoon, na sumunod, Panginoon, sa anuman yung inuutos mo sa amin at para na rin magkaroon ng pagkakaisa yung bawat isa, especially sa church namin, Panginoon. And patuloy namin panalangin yung bawat isa, yung mga kabataan, Panginoon, na nawa ay ma-reach, Panginoon, sa pamamagitan ng aming gawain, Lord, at patuloy silang mahikayat, Panginoon, manood ng aming programa. Sa gayon, Panginoon, ay magkaroon sila ng dagdag kaalaman. Maraming salamat po. Panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.
Alright. So, syempre, hindi pwedeng mawawala ang ating shout out. So, ngayon, unang-una, ito isa sa number 1, ano natin to viewer. Yan, walang ibang kundi si Sister Viula. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, shoutout po kay Kuya Carlo. Thank you, Kuya Carlo, yan, sa pagsubaybay. Shoutout din kay Ate CJ na nandirito. And syempre kay Direk, kay Candy, shoutout. Shoutout din kay Ma'am Elaine, yan, shoutout po, Ma'am. Shoutout po. Shoutout din kay Jamie Core. Shoutout po. Sa Jamie. Shoutout din kay Hannah, yan, ingat ka sa iyong biyahe. Punta silang Japan. Shoutout din kay Pastora Lourdes. Yan, maraming salamat Pastora Lourdes. Shoutout kay Sister Vicky. And shoutout din sa aking angel na si Pastora Lolit. Yan. Shoutout sa'yo. Siyempre, special mention yan. Angel. So yun, ngayon naman ay para sa ating Search That Logo winner. Walang iba kundi si Jamie Core. Oh. Congratulations, Jim Corey. So yan, congrats. Alam mo na kung paano i-claim ang iyong prize. So maraming salamat. Hindi ko na nga inulit baka pumiyok na naman Maraming salamat sa pag-join and sana ilan sa mga kabataan ay mag-join next time sa ating Search That Logo. Sayang yung 50 pesos, no? Kung pwede kami sumali, baka sumali rin every Friday 50 So thank you. Maraming salamat po sa panonood. See you next Friday. Bye-bye.